Okay, update tayo dito sa likod ng bahay ni Tatay Digong. Kung saan na makikita ho natin na walang masyadong mga tao. Actually, wala talaga, no? Wala talagang tao dito na nakabantay or nakaabang, nakamasid. Walang nagvi-vigil dito na area. Wala ring mga vlogger. So, ibig sabihin, andun sa loob, no? Panigurado, tsaka sa bahay ni Kong Pulong. Di ko alam kung kasi private property to dito, no? And pagkakaalam ko itong mga Villa-Abril family, yan sila, no? Malalim ang kailangan, no? Parang mayroon silang pinagsamahan yata ng mga Duterte family kahit paano, no? Like kapwa Davao. So siguro hindi papayagan ng mga Villa-Abril family na dadaan dito yung papasok dito yung tropa ng mga kapulisan. So kung search warrant lang yung gusto nila, siguro hindi yata maganda na dito sila sa private property papasok manloob. Kasi yun, damage of property, private property. So malaki kalaban nila nun, mayaman. Pero kahit pa mayaman, no, kapag Pilipinas, state of the Philippines government ang may kalaban mo, pwede ka talagang pagtripan. Si Tatay Digong nga, napaka-influential na yan, influential. Si VP Sara, di ba? Still kaya pa rin nilang nadikdikin, pigain, puksain, basta demolish yung kailangan tawag nito, pangalan, kayang sirain. Ibig sabihin, kaya silang ipahamak. so hindi posible, as I've said, no, ulit na dito sa ating gobyerno ngayon sa Pilipinas, sa panahon ni PBBM, sila yung batas. So ano man yung gusto nang gawin sa ating citizens, wala tayong magagawa kasi wala, kawawa. May magagawa tayo, but at the end of the day, yun, nasa-stress lang tayo, nahihirapan, na nauubos yung mga resources kasi magastos yan, yung kaso-kaso. Tapos hindi lang ubos ang pera ng mga, for example, ito ICC, di ba? So kailangan gumastos nila VP Sara ng pamilyang Duterte para kumuha ng legal counsel or legal team. Bubuo ng team ni Tatay Digong. So syempre, alam naman natin na ang mga Duterte, di man yan sila like mga nanakaw talaga, kagaya ng mga hindi na natin babanggitin. Sige, Estela Kimbo, lalayo pa ba tayo? Estela Kimbo, di ba, kasi ang daming dami niya mga luxury brands na mga gamit. Meron pa siyang artista van, magkano ba sahod ng ng Congress, di ba? A representative, hindi yan bababa sa sa 250 or something, no? So andyan yung nagre-range sa mga ganyang hanggang 300,000. So monthly, so ibig sabihin afford mo yung parang kung bibili ka ng mga luxury brand na milyones ang value, kala mo ibarya-barya lang talaga sa iyo, no? Okay lang sana kung talagang business tycoon sila like Manny Pacquiao, okay lang yun kasi high speed yan sports, tawag nito high speed, no? Mataas ang talent fee sa sports, pati sa endorsement. Dati pa sa marami na siyang pera, billions na si Manny Pacquiao. So no wonder or hindi na kapagtataka na kanyang misis na si Miss Jing Pacquiao makakapag-acquire ng mga luxury brands, luxury items. So Heart Evangelista, no? Same, like siya, fashion icon, bilyonarya. Yan, anong apelyido nila? Basta Heart Evangelista. Yung kailang pamilya mga mayayaman talaga yan. And sino pa? Si Marian Rivera, di ba? James, yan, pinaka primetime queen. Tama ba? Primetime queen. Siya, high speed na talent ng GMA. So hindi na pagtataka na afford niya yung mga millions na mga Hermes. Si talaga, si Estela Kimbo, nakakalula yung mga niya, yung kanyang pagiging lavishness. Akala mo talaga napaka-anak ng tycoon. Hindi naman, di ba? Representative siya ng Marikina. Sino pa? Si Saldico. Although si Saldico mayaman naman daw talaga yan kasi meron siyang businesses, no, na parang sand and gravel construction firm, and basta gumagawa siya ng mga kalsada. So syempre representative siya. So kahit pa wala siyang sahod, kahit i-donate niya pa yung sahod niyang 300,000 or 200,000 mahigit buwan-buwan, kitang-kita naman kasi siya sa ginagawang mga project ng government. Tapos siya yung makikipag collaborator, siya yung kukuha lahat ng wala nang bidding yan kasi meron nga sariling di ba, construction firm or meron siyang sariling
kumpanya na siyang gagawa ng mga kalsada. Ganun yun. And ano pa ba? Dito sa Davao, ano dito no, Ulticon. Ang Ulticon tsaka Vicintilao. Sa pagkakaalam ko, no, yun yung mga nagko-construct ng mga kalsada dito. Yung tulay sa Davao City. So doon sa Albay, yan kay Saldico family. Diba? So hindi kurakot ang mga Duterte. Walang bilyones yan. Like kagaya ng ibang mga kongresista. Partida, mayor pa yan ng ano na napakatagal. Pero walang pera yan. Siguro may pera kasi hindi naman sila mahirap. Kasi ano sila abogado, mayor, may sahod, di ba? Mga anak niya may mga trabaho din. Hindi yung typical na Filipino family na sa isang pamilya lahat mahihirap kasi mayroong isang aangat, magkakapera. Yan, aasa na lahat. Di ba aasa na lahat pero nilalapitan ba lagi? Like, imbis yung tao ay nag-iipon, imbis yung tao ay nagsisimula ng umangat, tumasenso, yun, nagsisikap, nagsisipag sa kanyang trabaho, and ang nangyari ay hindi siya makaangat-angat kasi nga ang membro ng pamilya ay di man umaasa pero panay hingi, no, like mga pangmatrikula sa eskwela, basta maraming mga ganong mga instances. Kaya sa mga Pilipino patuloy na naghihirap pamilya kasi nga pag ay merong aangat, ayan, lalapitan na kaagad. Nila alam na nagsisave yan para sa kanyang sariling pamilya din. Tapos pag hindi naman kasi bibigay, magiging masamang ugali, mayabang kasi umangat ng konti daw, hindi na, di ba, hindi na mamansin. Kulturang Pilipino yan. So ito mga Duterte, kahit paano, yung mayaman talaga sila. Ibig sabihin, hindi sila naghihirap ba? Kasi yun na nga, si Tatay Digong mayor, si Miss Hanelet Avancenia, meron siya mga Dunkin Donuts yata ng mga businesses. Si BP Sara, siya, mayor, abogada din, asawa niya rin, Carpio, abogado din, meron silang law firm. May pera pa rin kahit paano. Sino pa? Si Kong Pulong, meron siyang si Kong Pulong, di ba? Politician, may trabaho din, si Basti, ganun din, no? So, hindi sila mahirap. May kaya pa rin sila, pero kung sa level na gaya niyan, pang international na, hindi sapat yung kailang pera na panggastos. Kasi nga yun hindi sapat yung pera panggastos para sa legal team. Kung mag-aambagan ako, pwede ako mag-ambag dati nga nag-contribute nga ako sa Gava Games ni Kersit Lauritacho kasi 100 pesos lang inambag ko doon pero marami kami kaya nakaabot ng 2 milyon if I'm not mistaken. Basta yung quota namin that time, target namin ay dapat lang, ang target namin is 1 million pero umabot ng 2 million yata kasi nakabili kami ng relo, mahal yun, like 1 million na dapat pang birthday gift namin by March 28 pero dahil nga siya ay pangulo pa that time so hindi siya pwedeng magtanggap kasi parang bribery yata kaso kapag isa kang public official tapos or government official tapos tatanggap ka ng regalo sa private citizens or private individuals, so maaring bribery, sohol o ano ba bang mga pwedeng itawag dyan. So yun na siguro, no, basta dito na tayo sa sa labas ng bahay ni Tatay Digong, sa likod pala dito sa Global Township naman tayo nakatambay. So sa mga vlogger dyan, sa mga gustong bibisita to, magbabantay, no, maganda rin, although ginagawa naman yan ni Tito Tans tsaka ni Sir Coop, nagbablog din sila dito, live streaming. So ngayon wala, time check tayo dito, it's alas 10:18 ng gabi, Biyernes, March 21, tama ba? Yeah, Friday, March 21, alas 8 ng gabi. So thank you for watching and bye bye and ingat. So yun lang update dito, walang tao, walang nakabantay.